this is a distraction. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. No, ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik at paano po kayo mananagot? Umani ng pagbatikos mula sa mga endorser ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ang anunsyo nitong pagtakbo sa 2028 national elections. Ayon sa Makabayan lawmakers, hindi ito ang dapat na inaatupag ng pangalawang Pangulo, kundi ang pagtugon sa mga aligasyon ng katiwaliang ibinabato laban sa kanya dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Endorser ng unang reklamong impeachment laban kay VP Duterte ang Makabayan lawmakers. It may also be a desperate attempt to divert attention away from the real issue. That is the questionable use of the confidential intelligence funds of the OVP and the DepEd budget. Naniniwala naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na pamumulitika at pananakot ang layo ni VP Duterte sa tinatawag nitong premature declaration. Ngunit naniniwala itong matutuloy ang impeachment laban sa Vice Presidente. Well, sino ngayon ang namumulitika? 2026 pa lang, inanunsyo na tatakbo siyang presidente. Well, I'm sure kasama yon sa kalkulasyon niya na panakot dun sa mga kongresista na baka magdadalawang isip dahil tatakbong presidente itong si Vice President Sara Duterte. Duda naman sa timing ng anunsyo si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na endorser ng ikalawang impeachment complaint laban sa Vice President. Pwede natin sabihin na ito yung attack nila para i-reframe yung narrative na lahat ng nangyayari ay dahil tatakbo siyang presidente. Pero sa dulo ang gusto ng taong bayan katotohanan. So hindi ngayon pwedeng patakbuhan kahit na siya ay tumakbo pa bilang presidente. Lubos na suporta naman ang pahayag ng isa sa mga kaalyado sa Kamara ni VP Duterte, partikular na ang pinsang si Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Representative Harold Duterte. Good luck naman ang mensahe ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga para sa pangalawang Pangulo. Samantala, naniniwala naman si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, bentahe para kay VP Duterte at isang strategic decision ang pag-anunsyo ng maaga ng presidential bid nito para sa 2028. Pero kasabay naman nito ang pagtitiyak na hindi maapektuhan ang proseso ng impeachment sa Kamara kaugnay ng mga reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Gayunman, aminado ito sa posibilidad ng epekto nito sa gagawing pagboto ng House members sa impeachment complaints pero umaasa sa pagiging objective at independent na mga kongresista. Yeah, the reality is the Vice President is doing very well in terms of her ratings. And there are provinces and regions that are very close to the Vice President. Maapektuhan sila kung sakaling bumoto sila against the Vice President. We cannot discount that possibility. And we also have to take into consideration na malapit na ang 2028. It becomes an advantage for her because the administration and or a third force is nowhere to be found. Walang matatag na posibleng tumakbong presidente laban kay Vice President Sara. Kaya pag-declare niya, sa palagay ko, it's a natural course for Filipinos to gravitate to the one who is doing well in their ratings. Kaya naging advantage. It depends on her intention, but it's clearly a sign that she is ready for 2028 and there is no one yet to go against her pagdating sa presidential election. Sa kasalukuyan, nasa tanggapan pa rin ni Speaker Bogie D. III ang tatlong impeachment complaints laban sa Vice Presidente at hindi pa na isasama sa order of business ng plenaryo ng Kamara. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.